karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Ito na ang ating pambunggahang menopausal fashion distraction look dahil hindi tayo ngayon pakakabog sa ating pambato na lumalaban ngayon sa Miss Globe 2025 sa Albania na walang iba kundi si Annabelle McDonald. Mga karag-karag, nakita ko yung performance niya sa talent competition ng Miss Globe 2025. Na-inspire talaga ako sa kanyang pa-outfit galore, sa kanyang paherdo bitaw na di ba? Very energetic kay si Koragan. Yung mga pa-outfitan, mga pa-OTTD na mga kandidata natin na lumalaban ngayon sa international pageant, very nakadagdag ng confidence talaga sa pag-menopausal distraction look ko. Di ba? Ganon. So yun na nga mga karag-karag, napanood ko yung full performance ni Maring Annabelle natin sa talent competition na kung saan, pasensya na hindi ko mailagay yung video dito kasi nga music siya mga karag-karag. So, nung pakinggan ko yung boses niya, uy, grabe. Ang lamig ng boses ni Maring Annabelle. Full talent kaayo siya ba? Very talented kaayo siya. Di ay, uy, na full talent, makuragan, uy, napasagad na mga English. Ang ganda, kuhang-kuha niya yung nota, tapos hindi talaga siya nasintunado ba? O kahit alam ko, yung kanta na yun na kinanta niya, nakalimutan ko yung title, medyo mahirap siya kantahin kung hindi ka talaga sanay kumanta, kasi talagang masintunado ka, lalo na doon sa pakuan bitaw ng ganun-ganun. Ang sabay, ganun-ganun kuragan. Hala ka, nakakabilib yung naging performance ng ating panbatong si Maring Annabelle doon sa kanyang talent. Kaya pasok siya sa banga sa next round sa talent ng Miss Globe 2025. Biruin nyo kumanta. Naalala ko talaga yung laban ni Maring Catriona Gray natin sa Miss World bitaw na kumanta. Ganun. Di nakikita ko sa kanya si Maring Annabelle McDonald, mga karag-karag. Grabe, brainy, beauty, sexy, tapos talented kaayo. Unsa pa? Ano pang hinahanap ng Miss Globe? Pero hindi natin alam kung ano yung gusto ng ngayon, organisasyon sa Miss Globe or 2025, di ba? So umasa talaga ako mga karag-karag na makausad itong si Maring Annabelle natin sa next round ng placement bitaw. Kasi grabe. Kung napanood nyo kahapon yung chismisan natin sa vlog ko tungkol sa kanyang communication skills na ang sarap niyang pakinggang magsalita, tapos kanina napanood ko siyang kumanta, ang sarap din niyang pakinggan kumanta. Yun nga, kahapon na overbrain daw ang Pilipinas, ngayon naman over talent na naman ang Pins. Ano na? Ang saya lang panuorin at ang ganda at ang sarap suportaran na mga kandidatang nilalaban natin ngayon sa international pageant. Walang tapon. Mula sa MGI, dito na naman sa Globe. Ay na, grabe yung habulan ng chismisan mga karag-karag. So eto talaga ang main na intriga ngayon na pinag-uusapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Of course, hindi ko sasayangin itong menopausal fashion Miss Globe distraction look ko sa naging pa-outfit ni Maring Annabelle dahil lilipad tayo ngayon sa ating taga 5-6 community na mga friendies ba, na kung saan sa latest bitaw na Miss Grand Talk na kung saan sinabi ni Maring Ima yung yung doon sa pag-online selling ba na entrepreneur ba, di ba may binanggit si Maring Ima doon sa kanyang sagot na entrepreneur. Hala ka, dito nga sa video kumakalat ngayon sa social media mga karag-karag na kung saan sinabi ni Uncle, kung walang binta, di pulubi talaga ang pageant tour. No selling product. We gonna be a very poor pageant too. Okay? No money. Okay? Nako, eto na naman ang mga taga 5-6 community natin na mga dilulo. Kasalanan na naman ni Ima. Anyari ba? Sabi pa nila, sana daw yung pinagsasabi at pinagmamayabang ng taga-pins na entrepreneur na mismong si Uncle na daw ang nag-reveal ng bitaw, pasabog na kung hindi makabenta, walang kita, wala, pobre ang beauty pageant. Tama daw talaga si Maring Gupta mga karag-karag sa kanyang sinabi na ginamit lang daw ni Uncle yung mga kandidata para sa kanyang pansariling negosyo at pansariling interest. So sabi pa nila ay, Pins is unrealistic. Too much dreaming. Sabi nilang ganun. Dahil doon sa naging speech ni Maring Ima. Pins is aiming only for the crown, for fame daw. There is no serious for advocacy. Yun yung hanas nila.
Sa ngayon, binasag na daw ni Uncle ang katotohanan na yun nga sa pagbebenta lang sila kikita. Why Pins is aiming too much for Miss Grand International Crown. For what? For another, ano lang daw ba? Yung bang, kayabangan lang daw ng Pins na makasungkit ulit ng corona. Pero yung pinaglalaban daw ni Maring Ima about entrepreneur sa online selling is puro lang daw kaplastikan. Grabe dyan yung mga taga 5-6 community, no? Kasalanan na naman ni Maring Ima. Dahil doon sa binikas niyang entrepreneur. Mali na naman ni Maring Ima. Hindi na naman mali ni CJ, si Maring Ima na naman yung ano, tinatarget nila. Huy, ka mga trololo dyan, mga buang dyan, mga pinalho dyan, mga dagko dyan. Kung ayaw nila sa Miss Grand International, di wag na silang magpadala ng kandidata. Period. Bakit pa kailangan nilang ma-stress? Di ba? Sa mga ganap, sa mga pasabog, sa mga pa-iskandal, mga pa-intriga ni Uncle, kinain lang talaga sila ng sistema ng ano, kahihiyan bitaw na naligwak ganon sila sa kauna-unahan nilang corona. Di ba? Kaya ganon na lang talaga yung trigger ng kanila mga hemoglobin na wale. Bawat kandidatang ipapadala natin sa Miss Grand International Pageant, magiging kasalanan ang may sala. Di ba? Yun yung ano nila. Ngayon na naman, entrepreneur, mali na naman ni Maring Ima. Ambot lang galor mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa ano, banat na mga taga 5-6 community tungkol nga sa pag-online selling with entrepreneur ni Maring Ima. Magingay tayo sa comment section at anong masasabi nyo sa naging performance kung napanood ninyo ang talent ni Maring Annabel natin sa Miss Globe 2025. Magingay tayo and don't forget to like and subscribe Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!